Henry C. Apolonio, 15188 Infantry Philippine Army. Nasign ako dito sa 6th Scout Ranger Company, 2nd Scout Ranger Battalion, 1st Scout Ranger Regiment, Special Operations Command, Philippine Army. Noong 2007, yung the worst na nangyari sa akin, bali nag-operate kami dito sa parte ng area ng Bonsa, Hindanan, Sulu. Buong batalyon, second batalyon ang nag-operate doon. Nandiyan yung 6th, 5th at saka 9 company. That time yung company namin ang nag-operate dito sa Bonsa. 2 platon ng 6th Scout Ranger Company, saka 1 platon ng 4th SR Company. Yung time na yon na naka-receive ng message yung mga officers namin para i-clear yung Bonsa, Hindanan, Sulu. Pagkatapos yung natapos na yung nag-briefing yung mga official namin, briefing yung tropa. Pagkatapos ng briefing, kanya-kanyang access kung saan banda yung access ng bawat platon. Bali 3 access. Yung sa amin, yung sa 6 company, dito sa left at saka sa gitna. Ang 4th company yung sa kanan na side. Tapos habang naglalakad, hapon na naglalakad, nagsabi si Lieutenant Simpson na diretso. Pero nagsuggest kami na bilang assistant team leader at saka yung team leader ko nagsuggest ng kahapon naman, nagsuggest na akyatin namin yung high ground. Diretsoin sa baba. Tapos nag-decide nung kami ng team leader ko bilang assistant team leader at saka yung team leader ko na sinabi namin na huwag na tayong bumaba sir kasi low ground na yan at saka maghapon na. Baka abot tayo ng gabi dyan sa low ground. Mahirap na mag-akyat ulit. Kaya nag-decide kami na akyatin yung high ground na slides para doon kami maglakad. Kung in case man na maabutan kami ng gabi, nasa high ground na kami, saka makahanap kami ng magandang position doon. Kaming man na pag-akyat namin, pagkatapos naabutan namin yung 1 platon ng 4th Scout Ranger Company. Ang official doon ay si Lieutenant Ortiz. Ngayon, nag-hold kami, nag-usap pa yung 2 official namin kung magsama-sama kami doon sa mag-harboring na o kanya-kanyang access yung pan namin sundin. Tapos wala pang mga 10 minutes siguro na o 15 minutes na naka-hold kami. May narinig ako na tao na nagsasalita. Kaya tumayo ako. Sabi ko, nagsinyas ako sa na may tao na nagsasalita. Kaya huwag maingay. Ngayon tumayo ako. Tinagnan ko kung may tao nga. Di nakita ko, may tao na naglakad. May dalang baril. Kaya nagsinyas kaagad ako sa mga tropa na may tao. Skirmish agad.
Di naka-skirmish na, tinawag yung mga opisyal para anong gawin. Ngayon, nung nakita ni Sir Ortiz yung tao, yung dalawang tao, gusto niya ng tukan. Nag-suggest kami man na wag mo na sir, baka marami sila. Sayang yung effort na maipon sila bago natin putukan. Ngayon, nung bumalik yung dalawa doon sa medyo masukal, naka-skirmisher kami ngayon, habang nag-OP may kubo. Marami sila na kalaban. Di sabi namin, talagang atat na si Lieutenant Ortiz na rilin niya talaga yung nakita. Huwag muna sir kasi marami sila. Yung dalawang 57 yung natin, unang iputok natin para mabungkag talaga sila ng Ngayon, sige, sabi niya. Itinawag yung dalawang gunner ng 57, dinala sa harapan. Pumosisyon na kami. Habang nag-prepare yung linudan ng bala yung 57, di naka-skirmish na kami. Biglang putok, sabay volume fire. Pero yung unang putok ng 57, 5 kaagad na tao yung bumulagta, lumipad. Kaya sabay volume fire, yun na, wala nang tigil yun. Alas 3 ng hapon yun hanggang alas 6 ng gabi. Ngayon, nung nagpapa-reinforce kami kasi grabe ng pukpukan alas 3 hanggang alas 6. Doon na nung sa tagal na pukpukan na wounded Lieutenant Sison. Yung pag-angat niya sa handset ng radyo, dati pa man 77 pa man ang hawak ng radyo man. Di magtawag sana doon sa isang seksyon na dumikit. Tamaan dito sa kamay. Siya yung unang natamaan. Pagkatapos, di sabi nung mga tropa, may tama si Sir, PPL. Kaya nung hindi man tinanong din namin kung hindi delikado, hindi man. Kasi sa kamay lang. Continuous pa rin ang barilan, yung pukpukan. Tapos mayroon na naman na wounded. Sharp nail dito sa likod yata yung natamaan sa kanya, o sa pet. Dumadami yung kalaban kasi malapit lang yung kampo nila. Nung nagtagal, ako naman yung pangatlo na wounded. Akala ko, kasi tumaas yung paa ko, namanhid. Pagkatapos, akala ko putol. Ang tagal ko pang tinignan. Dinahandaan ko, mga 2 minutes ko pa siguro tinignan bago tinignan yung paa na Nung tinignan ko, wala man. Hindi man okay pa, sabi ko. Hindi, nakikipaglaban pa ako. Pero, nagsigaw na ako na may wounded ako, may tama ako. Ngayon, dumikit si Sir Ortiz. Daganan pa niya yung natamaan sa paa ko. May tama ko dyan, sir, sabi ko. Kanya. Kaya sabi ko, nung bumalik siya, sige, antayin mo, magpadala ko ng dito, ng shop mo dito sa area mo para makasustain pa rin ng malakas na putok. Ngayon, nung may bumaba na, pumunta na ako doon sa taas, doon sa mga evacuation area ng wounded. Umagit na ako. Yun na, yung pagkatapos, may pumutok na naman na mortar. Marami na naman na wounded.
Hanggang 13 kami na na-wounded eh. Pati yung team leader ko na-wounded. Yung dito sa paa niya na tamaan. Kaya pinutol yung paa. Ayun, di konti na lang kami kasi 13 na yung na-wounded. Doon sa evacuation area, may puno-puno rin doon. Muntik na naman kami tamaan nung pinaputokan kami ng 203, yung 203. Buti tumama sa sanga na malaki doon sa pumutok. Yun na nung naghingi ng reinforce yung matagal yung isang section na dumikit. Hanggang doon sa nagtawag doon sa Bodato na yung estudyante ng SR ang mag-reinforce. Pero that time na yan bali dumidilim na. Wala pa yung mga reinforce kawawa na yung mga grabing tama. Buti sa amin nadaplisan lang dito sa may muscle sa paa. Dami nang na-wounded. Tapos nung dumating na yung estudyante, sila na yung nag first aid sa mga tropa na wounded. Pinalitan nila yung mga bandage. Tapos yung grabe, pinextrosan. Yun na, nung naggantay pa kami ng mga 20 minutes para dumikit yung isang section nung hindi na makadikit talaga, mga alas 9 yata yan, alas 10 ng gabi. Nag-decide yung sila Sir Ortiz, yaman yung pinaka-kon na doon, Siga, na sabi niya na tayo, halis na tayo dito. Yun, grabing namin doon, yung hirap namin kasi kami na wounded, nagalakad na walang sa amin, naghahawak kasi kaya pa namin pero pagpahinga, grabing manhid na naman yung paa, mahirap na naman itapak. Hanggang sa wala mang chopper tagabi man. Doon kami sa baba pa ng malapit na sa Hulo kami pinick up. Tapos nung malapit na kami, umaga na mga alas 8. Wala pa yung chopper, pinutol pa yung mga kahoy doon na malalaki para makalapag yung chopper. Nung naputol na yung malalaking kahoy, dumating na yung mga chopper. Yun na, masaya na kami na una nang naibak yung mga grabe. Sa tuwa, napaluha ako kasi sa tingin ko ligtas na kami yung na yun nakasakay na kami ng chopper papunta sa trauma sa ospital ng brigade. Yun na, nung first aid na kami na naman doon. Chinik kung mayroon pa, hinawak-hawakan lahat ng mga katawan namin. Baka may tama pa. Yun man lang yung tinatanong kung masakit. Wala man. Pero yung mga grabing mga kasama ko, yun na, inoperahan na si Corporal Malahay noon. Doon sa mga kano yung mga nag-opera. Tapos, isang gabi pa kami doon sa dinala kami na sa Asturias Hospital. Pagka umaga, dinala kami sa Zamboanga, Southcom. Para doon na magpagaling. Nung kasalukuyan ng encounter, anong naramdaman mo? Yung kasalukuyan ng encounter na yon, kasi wala pa nung na-wounded, okay pa. Nung marami ng wounded,
nag-aalangan na rin kami na nag-aalangan na rin ako na kuan. Kasi baka mawalop kami, sabi ko rin sa isip ko. Anong pumasok sa isip mo? Ang pumasok sa isip ko noon na kuan, basta kaya ko pang pumutok, i-sustain ko pa rin fire sustain ko pa rin sa tropa, sabi ko. Kasi sa paaman lang yung kuan, yung tama ko. Yung daming umaakyat pa na kalabang, gusto nilang butasin yung naka-defensive position. Pero wala man, di man nila kaya. Pumasok ba sa isipan mo ng mga mahal mo sa buhay habang nakipagpukpukan dyan, naisip mo na halos wala nang katapusan? Kasi that time, pumasok talaga sa isipan ko. Kasi nung una nangyari na sa akin sa pangutaran. Pagkatapos, yun na naman, ito na naman nagira, sabi ko, nung kuwan. Saka marami mang kalaban. Basta't ang sabi ko sa isip ko, laging nagdasal na sana huwag kaming pabayaan, saka pati yung pamilya ko. Ano yung naramdaman mo nung kasalukuyan na nakita mo na marami ng wounded sa tropa mo? Hindi ka ba nalumuran nung time na yun? Yung time na yun, wala mang kuwan, kasi hindi man ako na lumural nun. Kahit grabing kuwan, wag lang, sabi ko sa isip ko, malumural na ako kung ma-overrun na kami. Kasi kahit marami mang na wounded, yan. Sabi ko sa isip ko, kaya ko pa man magkipaglaban. Nung na-wounded ka, anong pakiramdam mo nung na-wounded? Pakiramdam ko, na sabi ko, tamaan na naman ako, sabi ko, sa isip-isip ko. Baka, buti, ang sabi ko sa isip ko, buti maliit lang, pero sana wag nang madagdagan ng tama ko, sabi ko. Kasi grabing putok ko, mga 81 mortar yung pinapaputok at saka M203. Marami yung kalaban kasi. Hindi mo lang ba pumasok sa isipan mo yung sinabi mo na nag-attempt ka na mag-awol? Hindi ba pumasok sa isipan mo, dumating sa isipan mo na tama si misis mo, mali yung decision mo, hindi ka ba nagsisi sa decision mo? Yung that time na yun, hindi na ako nagsisi kasi yun na yung decision ko na final yung mabalik ako para i-continuous yung serbisyo ko. At saka sa isipan ko, normal sa sundalo, saka nag-operate, normal na matamaan at saka ma-wounded at saka mamatay. Kasi nasa operation kaysa yung matamaan ka dyan mamatay ka dyan sa inuman lang o walang kuwan sa buhay. Yung anong tawag dyan? Walang silbi na namatay ka na doon, kahit mamatay ka at saka ma-wounded ka, may silbi ka kasi nasa operation ka nasa kuwan ka nun, nasa anong tawag dyan, nasa serbisyo ka. Paano ka rin na-develop yung confidence mo sa labanan? Kahit ilang beses ka na na-wounded, ilang beses mo na nakita na nagsipagbagsa ka nung namatayan ka ng tropa o na-wounded ka ng tropa,
Saan mo nakakuha yung confidence sa ganun? Basta sa akin, nung kanya sergeant, sabi ko, sa labanan kasi, may namamatay, may natatamaan, nasusugatan. Basta't, ma, basta't naisip mo lagi yung nasa taas, ang ating Diyos. Dapat lagi kang nananalangin. Saka, na sana walang mangyari. Kung makita mo na na-wounded na yung official mo, hindi ba pumasok sa isipan mo na paralyze ang tropa? Ano na kaya sunod na mangyari? Hindi ka ba, ano bang pumasok sa isipan mo nung na-wounded na si Lieutenant Season? Nung nawundod na si Lieutenant Season kasi kaya nga ang nasa kon namin kung grabe ba yung tama niya. Yun yung unang tanong namin kaagad doon sa tropa kung grabe. Nung sabi na okay pa man, basta huwag kayong mag-alala, okay lang. Nakakakon pa, nagagamit pa niya yung mga kamay niya. Daplis lang yung tama niya. Nandun, nagatawag na doon sa TCP sa Budato, sabi niya. Yung mga tropa. Kaya confidence pa rin kami na makipag-bakbakan okay man. May nag-aasikaso na sa kanya, tinalian na yung kamay niya, sabi niya ng tropa, yung mga medic namin. Gaano karami sa palagay mo yung nakalaban? Marami yun, Jen, kasi malapit yung kampo nila eh. Yung una, mga 40. Biglang dumami, umiikot sila. Kasi ang kampo na nila, mga kuwan na lang 250 meters eh. Doon sa pinag-encounteran eh. Umikot sila. Nag-glitter na kaya ang mga tama ng kasama ko, may tama dito sa baril sa paa. Pagkatapos kami yung sharp nail lang, yung sa mortar. Walang malamban dumating na close support, support. Yung that time kasi, Jen, wala na kasi hapon na eh. Basta hapon kasi yung yung mga ganyan na oras, mga alas 4, alas 5, mahirap nang lumipad ang ang chopper. Yung fire support. Ang fire support, mayroon din. Yung canyon doon sa Butato at saka yung sa taas ng yun sa Mount Tumatangis. Yun yung fire support namin na Sa mga nangyayari sa buhay mo sa Lumika, ano ang nag-udyok sa'yo na magpatuloy pa rin sa servisyo? Bali, nagudyok sa akin na pamilya ko pa rin kasi yung iniisip ko yung nila, yung kinabukasan nila. Kasi kung hindi na ako magtrabaho, saan ko kukunin yung ipapakain ko sa kanila? Saka yung pagpapaaral ko sa kanila. Pagpapahalaga, para sa pagpapahalaga sa tungkulin bilang Sa pagpapalaga naman sa serbisyo, pinili ko ang Ranger para adventure. Kumbaga, mas maganda kasi ang saman dito sa Ranger. Walang iwanan. Kumbaga sa gera, kahit marami ng wounded dyan o may namamatay na, hindi ka pa rin nila iwanan. At saka sa naman sa pamilya, dito ako nagkakuha ng pagpapakain ko sa aking pamilya sa pagpapaaral. As a senior NCO na ngayon, ano ang may bibigay mo na payo sa mga junior NCOs para maipagpatuloy nila ang
serbisyo nila at mapaganda nila ng tutong karir? Unang-una, ang masasabi ko sa mga junior NCO na sumusunod sa amin, disiplina sa sarili. Laging kung may operation, laging magdasal, humingi lagi ng lakas ng loob sa Panginoon para hindi iligtas sa para maligtas sa panganib. Then laging sumunod sa pinag-uutos ng mga opisyal, mga nakakataas sa kanila. Wala na akong katanungan maliban kung meron ka pang gusto sabihin. Unang-una, nagpapasalamat ako sa inyo, Sergeant, na interview nyo kami. Interview mo ako. Ito na rin yung hanggang dito na rin yung masasabi ko. Maraming salamat.